leadership ng administrasyon. Sa isang panayam sa General Santos City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang sigalot sa liderato ng Senado ay refleksyon umano ng mas malawak na problema ng bansa sa direksyon at pamumuno ng Administrasyong Marcos. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Wala namang partikular na mensahe si VP Sara para sa mga naglalabang grupo sa Senado. Ngunit iginiit niyang dapat magkaisa ang mga senador bilang isang institusyon at pagtuunan ang kanilang mga prioridad at mandato sa ilalim ng saligang batas. Sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago kung ano ba dapat prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Sa usapin naman ng legalidad ng quorum at liderato sa Senado, sinabi ni Duterte na wala siyang legal na opinyon dito at mas makabubuting ang Korte Suprema ang magbigay ng malinaw na gabay sa usapin. Samantala, kaugnay ng nalalapit na impeachment trial laban sa kanya, sinabi ng bise na ipinauubayan na niya sa kanyang mga abogado ang lahat ng paghahanda at susunod na lamang siya sa magiging diskarte ng kanyang legal team. Kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yun sa mga abogado na gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Mistulang paraiso para sa mga mahilig sa pagkain ang World Trade Center sa Pasay City matapos buksan sa publiko ang Manila Foods and Beverages Expo o MAFBEX 2026. Tampok dito ang daan-daang exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mga bansang gaya ng Taiwan, South Korea, India at Japan na nagdala ng kani-kanilang natatanging pagkain, inumin at food innovations. Bukod sa mga bagong produkto, tampok din sa expo ang mga makabagong kagamitan at teknolohiya na makatutulong sa pagpapalago ng food and beverage industry. Para naman sa mga maliliit na negosyo, pagkakataon ito upang maipakilala ang kanilang mga produkto sa mas maraming mamimili at potensyal na business partners. These types of expos are very important to promote the small businesses that's only starting. Actually kami, October pa lang kami nag-start and we're already given the opportunity to promote our products through these expos alongside with other big brands. It inspires me. Nagkakaroon tayo ng parang inspiration and hindi lang inspiration. There's this bold sophistication and parang yun ang nagpo-push sa akin para magkaroon ng mas magandang mindset. Malaking promotion ito because maraming audience itong food show na to. So we can highlight all our new products. This event really helps businesses like ours get noticed by distributors, resellers, and exporters. So it helps us get mileage to other countries. Inaasahan namang mas marami pang bisita ang dadagsa sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang expo hanggang June 14. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.
So, in the market now in the Philippines, Hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa Mindanao, madali na ngayong ma-access ng mga Pilipino ang dekalidad at konektadong serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng MWell sa lungsod ng Davao. Layo nitong paigtingin ang tinatawag na preventive healthcare o pag-iwas sa sakit bago pa ito lumala gamit ang digital technology. so if you're traveling or if you live abroad, it's very difficult to see a doctor, very expensive, right? So you have Filipino doctors waiting for you on standby. To talk to a doctor, you can talk to a doctor in 5 minutes or less. Okay, 5 minutes or less. You can book for yourself or for your loved ones here. Ang MWell ecosystem ay isang malawak na platform na pinagsama-sama ang teleconsultation sa mga doktor, suporta para sa mind health at mga programa sa fitness at nutrisyon sa loob ng isang mobile application. Ngunit ang pangunahing bida sa paglunsad na ito ay ang pagdating ng M-Wellness Wearables na idinisenyo para sa tuloy-tuloy na pagsubaybay sa kalusugan araw-araw. So there's a need for us to be able to have more Filipinos, no? Make affordable devices that are high quality. M1 watches, they are packed, fully loaded with health features, priced affordably. Para pang Pinoy, pang estudyante. Kabilang sa lineup ng ML Watch Series na nagkakahalaga lamang ng mula sa 1,999 pesos hanggang 3,499. Kakayanin itong mag-monitor ng heart rate, blood oxygen levels at mayroon pang higit sa 100 sports modes na may bateryang tumatagal ng hanggang 7 araw. So, battery life, 7 days. You're doing something, nagzuzumba, nagra-run, nagpe-pickleball, obvious naman you don't carry your phone with you. So your app does not monitor or track your movements, correct? So hindi tama yung score nyo. Your score right now, sir, maybe that's not the precise one. Because you don't have your phone with you and your app 100% of the time. That's why you need wearables. Okay, because your wearables would be able to track all your bodily or physical movements. Correct? So we have a sizer. Bukod sa mga relo, ipinakilala rin ang MWell Ring at MWell ECG Ring, ang kauna-unahang ECG-enabled wellness ring sa buong Timog Silangang Asya. Abot kayang halaga ang mga magagaan at matitibay na titanium smart rings na ito na may kakayahang mag-monitor ng tulog, 24/7 heart rate at heart rate variability o HRV. Ang lahat ng datos na nakukuha mula sa mga wearables na ito ay direktang kumukonekta sa MWell app para kalkulahin ang tinatawag na M-Wellness Score. Ang hakbang na ito ng MWell ay bahagi ng kanilang pambansang estratehiya upang ihatid ang makabagong medikal na teknolohiya sa mga rehiyon. Ang M-Wellness Wearables ay maaari nang mabili sa mga pangunahing establishmento sa Davao. Matapos ang matagumpay na paglunsad sa Mindanao, nakatakda namang isunod ang pagpapalawak ng serbisyo sa lungsod ng Davao. Sa pamamagitan ng pag-isa ng teknolohiya, serbisyong medikal at abot kaya mga kagamitan, patuloy na binibigyan lakas ng MWell ang mga mamamayan upang mabigyang kontrol ang kanilang sariling kalusugan di lamang sa Pilipinas, kundi saan man silang panig ng mundo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SM9 News. Kumusta ka?